Ang concern lang ay kahit na hindi nagsisimba, basta lang attend ng session, mali po yun. Ang pinakamataas pa rin ay yung sumisiba. Tignan niyo ano po, sa utos ng simbahan, lumalabag na tayo. Number 1 na utos ng mali ako. Sa utos ng simbahan, ikatlong utos yun. Di ba? Sa utos ng simbahan, tao rin. Basta naintindihan nyo. Hindi, tao lang. Tao rin. Di ba? Tao rin ay may pagkakamali. Sabi ni Father, ano sabi niya kanina? Makasalanan tayo. Yung M. Tayo lahat makasalanan. Okay, may kahinaan. So yun. Kung yun ay, yung utos ng Diyos ay ikatlo, ang utos ng simbahan ay una. So diba, napakabigat yun, ng kasalanan. So, hindi lang basta obligasyon. Anyway, balik tayo. Kailangan ang ating pananampalataya, alam mo. Ikalawa, alam mo kung paano sa buhay. Kaya alam mo yung utos ng Diyos. At ikatlo, kailangan alam mo kung paano siya isabuhay. Kung paano siya i-celebrate. Because, celebration speaks about the sacraments. Diba? Alam mo, mulat ka, isinasabuhay mo siya, at isineselebrate mo yung faith. Kaya itong tatlong dimension na ito, kailangan magsama-sama. At ito yung pamamaraan upang tayong lahat ay maging banal. Kaya kapag meron po tayong sinasabi na formation, katatapos lang po natin ng credo, yun lang ay sa ulo lang po yun, yun lang po ay para sa ating pananampalataya, kulang pa ng dalawa para makompleto yung tatlong elemento para sapat na sangkap ito para tayo maging tunay na banal. Kaya tapos na natin yung creed, articles of faith. Siguro sa susunod, yung morals naman sa utos ng Diyos. At ikatlo, yung worship. Ito yung sacraments. Kaya kailangan na alam natin mula at isinasabuhay natin upang alam natin kung paano natin ipinagdiriwang ang ating pananampalataya. Now, dahil sacraments ang ating pinag-uusapan, ano po yung nasa sa isip ninyo kapag pinag-uusapan ang sakramento? Tahimik kayo ngayon, Ano yung nasa sa isip ninyo? Ano yung basta bigla kayo pagka pinag-uusapan sa sakramento, ano yung unang nasa isip ninyo? Walang nagpapakasal dito, walang nag-atin ng pinya, wala lang at least. Pisal. Ayun, meron din naman pala, akala ko wala. Ayan. Ano ba yung sakramento? Ano ba ibig sabihin nito? Panlabas na kaanyuan. Ano po yun? Sino po yun? Panlabas na kaanyuan upang tayo ay maging banal na itinatag ni Kristo. Kaanyuan po ba yun? Panlabas na anyo na itinatag ni Kristo para tayo maging banal. Malapit na. Ang ibig po sabihin po sa Latin na salita, sacra, ano ibig sabihin? Sacred, banal. Ano ibig sabihin ng mento? Sign. Tanda. Okay? Tanda. Banal na tanda. Sa dalawang salita na yun, sakramento, doon natin paikutin na. Nagilo ka na ako. Sakra, ibig sabihin, banal. Mento, ibig sabihin ay sign o tanda. So, ibig sabihin, ang sakramento, mahilig ako sa tatlong elemento. Ano po? Kailangan, kapag kayo'y nag-a-attend ng mass, ng binyag, anumang sakramento, kailangan itong tatlong ito ang hahanapin ninyo. Okay? Una, banal na tanda. Tanda. Itinatag ito ni Kristo. Mayroon siyang biblical foundation at
may mga epekto, ito yung mga biyaya na ating tinatanggap. Kasi ang sakramento, ito yung tinatawag natin na ang natatanggap nating biyaya dito, ito yung mga biyayang nagpapabanal. Sanctifying grace. Nagpapabanal. Okay? Naintindihan ko yan? Sa makatuwid, kapag pinag-uusapan po natin ang sakramento, ito yung mga banal na tanda. Ano po ba ibig sabihin ng tanda? Ano yun? Pagkakakilanlan. Halimbawa, kapag nakita nyo yung simafro, di ba? At nag-red, anong ibig sabihin? Stop. Pag nag-green, bakit pag nag-red, nag-go kayo? Tama ako. Pagka nagmamadali.